pa ako, Dos Talentos nun. Homeboy na ako dati sa Donggalo. Ako na, pagtalo pa ako dyan. Kasi, ang buhok ni Mike Cosa, spike eh. High school eh. Spike. Eh ako, kahit anong gupit eh. Talaga, pero nakasanayan ko talaga skinhead. Sabi ko, Cosa, kailangan gayahin mo yung gupit ko, magpakalbo ko. Ayoko, matanggap. Parang hindi mo ako mapapagupit ng ganun. Active lang kami lang, Donggalo, pero nung dumating point na mag-end up contract na kami, inoopera na ako mag-renew. Ako, sabi ko, siguro ba, di na kasi nga eh, Yo, what's up mga ka-street? Nandito tayo ngayon sa Old Torres, Manila. At syempre ako nga pala si Nads, aka Natong Bagsik. At kasama ko si... Yeah, siyempre, I just want from one exact mobsters. Meron kami kasama ngayon, one of the legendary rapper, siyempre, nag-iisa, John DMJ yes. of Dos Talentos. natin. Yun, no? Ito nga pala yung working area ko, mga collection ko. Hilig ko talaga noon pa, sublero. Mahilig tayo sa mga cups. And ito, natitira kong alaala. Yan, sama ko si Cosa. Dos Talento. Yan. Kasi ito, ang daming nanghihingi nito pero The legendary. baka presyo ni Bastoyo. Ito yung suot namin. Sayang lang yung kay Cosa. No, signature ko pala yan, Pinirmahan pa ni Mike yan eh. Kasi minsan nandito naman si Cosa pag may oras siya na kainuman ko dito, kwentuhan. 2001 yun, di ba? Tagal, iningatan ko to. At the same time, ito yung mga show. Ang dami na ito. Old school pa yung mga CD dati. Yan. Mga show namin yan. Cosa. Dami yan. Ito yan, mga memory. Mga event, mga show namin ni Cosa. Iba-ibang lugar. Oh, iba Sambales, oh. Dami yan. Iba-iba. Ito yung isa sa mga Yun, no? Legendary album. naitabi ko kahit paano. Oh, may CD pa. CD pa. May pirma pa. Pirma. 187 Mobsters. Yun na lang ang alaala natin. Base out mo. Nakatabi ka ng... Mapakita natin sa mga anak natin na dati ring naging artist. Kamusta? What's up? Ako nga pala si DJ John DMJ at isa sa naging Dos Talentos sa mga nakakaalala dyan. Sana mapakinggan nyo ang kwento ko. So, nagsimula si John DMJ. DJ John DMJ, ang alias ko yan as a DJ talaga, hindi as a rapper. Kasi 90s talaga ang hilig ko, mag-DJ lang. At the same time, nakakapagsulat ako ng kanta, pero di ako nagra-rap, di ako kumakanta. Pinapakanta ko lang yan sa mga tropa, ng mga nagra-rap. Kasi nabarkada rin ako sa mga high school tropahan ng mga high school ng mga rap-rap nung araw. Sulat lang ako, sulat. Pero talaga yung skills ko, DJ, sa breakdancing. Yun yung istorya talaga niyan, hindi talaga ako rapper dati. Talagang DJ, tas breakdance, sayaw. Ano mga naging influence ni John DMJ? Yung panahon kasi na yun, party, 90s, di ba? Party sa kalye. Actually, hanggang ngayon, dyan, hanggang ngayon, nauuso yung mga street party. Tulad nga yan, puyat pa ako, galing pa akong gig kagabi. Mga street party, mamaya ulit. Talagang yung dito sa Tondo, alam mo naman, Laging may events. laging may street party, kalye-kalye. Ganun lang naman ang namin dito sa Tondo. Sino yung mga una mo napakinggan ng music?
And more Ay, artists. mga idol natin dati, mga Ghetto Dogs, mga under ni Kuya. Kasi naging ano ko dyan, naging tawag niya homeboy. Wala pa, hindi pa ako Dos Talentos nun. Homeboy na ako dati sa Donggalo. Yung, kung saan merong rap event or meet up ng mga hip-hop, punta lang ako doon, makikijoin lang ako, forma, angasan lang. Ganun. Anong Pero year to? 90s, late 90s. So, inabot mo rin yung mga ano, no, mga campus babos. Yes, hanggang ngayon nga yan eh, binabalik eh. Yung mga tugtugan na 80s, 90s. Hanggang ngayon yan, nauuso. Kaya nga nakilala rin ako ngayon as DJ dito sa Tondo yan. Dala ko pa rin yung music na yan kasi may mga hanggang ngayon nahihilig pa rin sila sa ganun tugtugan. Although, nandito na sa generation ng mga modern, millennials, Gen Z. Paano naman kayo napasok sa circle ng Donggalo? Ako, dahil nga sa mga tropa ko, way back, I think, late 90s yan eh. Sila Kingpin, si Rodel. Kingpin, kung tawagin yan. Bit-bit ako kung saan-saan. Tapos, na-meet ko si Kuya Andrew E. Yan, tuwan-tuwa na ako noong mga panahon na yan. Kasi syempre, napapainggan ko lang yung kanta yan. Tapos, nakakasama ko na. And accidentally na hindi ko akalain na magiging part kami ng Donggalo. Yun, nabuo na kami ni Mike Cosa dahil sa isang rap Olympic na ginanap nung 2000 One or two yata. 2000 something, 2001. Yun yung kauna-una ang rap. Yes. Paano naman nabuo Which yung is- Dos Talentos niyo, guys? Ako ang nakaisip niyan. Kasi ang nag-alok sa akin dyan na may gaganapin si Kuya Andrew ing malaking rap competition na kauna-unahan dito gagawin sa Pilipinas. Ang naaalala ko nag-alok sa akin dyan, it's either Oman or Vendetta. Oh, hindi. Oo, Oman or Vendetta. Sabi niya, gawa ang grupo. Ano ka? Join kayo. Si Kosa, hindi ko ano yan. Hindi ko siya totally close friend or kalugar lang siya. Kalugar lang. Iba ang grupo niya, iba ang grupo ko. So, malayo. Hindi mo i-expect na magiging ano kami. Paano kayo naging magkasama ni Mike Cosa? Si Kosa dati nanonood lang sa akin yan pag may mga breakdancing dyan sa lugar namin. Lagi ko tuwing may event dyan. Ako yung Lights and Sounds DJ. Nanonood-nood lang. Pero nakita ko may skills kasi ang galing mag-rap. Tapos may angas eh. So siya yung naisip ko na alokin na gawa tayong grupo. Ayan, talagang kinausap ko siya. Hindi naman Dalawang isip. hindi nagdalawang isip. Tara, ganyan, sabi. Pero, syempre ako yung yung leader namin sa grupo. Ako yung nakaisip ng gagawin natin. Ito tema. Ang alam lang ni Kosa, yung freestyle nga. Eh ako may mga sulat na eh. Panahon na yun, may sulat na ako eh. Sabi ko, kakabisaduhin mo na lang. So, ayusin niya. Kung hindi siya komportable, ayusin. Tapos doon, yun na gawa namin isang kanta. Doon na kami sa costume. So, nag-isip ako, gusto kong tema namin, So, parang dating natin, bibitahin tayo. Okay ba yun? Para tayong preso yung bibitahin. Ako, naipagtalo pa ako dyan. Kasi, ang buhok ni Mike Cosa, spike eh. High school eh. Spike. Eh ako, kahit anong gupit eh. Talaga, pero nakasanayan ko talaga skinhead. Sabi ko, Cosa, kailangan gayahin mo yung gupit ko, magpakalbo ko. Ayoko, tumatanggi. Parang hindi mo ako mapapagupit ng ganun. Talagang sabi ko, never. Ayoko niya, bro. Sabi, hindi pwede. Sabi ko, costume natin, preso. Sa gusto mo, kailangan. Saka pare, maangas ang dating natin sa contest niyan, pre. Tayo yung magiging maniwala ka sa akin. Sabi, naublig ako, pakalbo. Patayi kami ng damit. Patayi kami. Yun, hindi namin naman talaga in-expect na manalo sa laban, maraming magaling. Pero nakakatuwa, hindi man kami ang champion. Ang naging award lang namin ng best in costume lang eh. Pero natuwa sa amin si Kuya Drew. Inoperan ako na mag-sign contract as talent ng Donggalo.
as artist ng Dunggalo. Malaki na tulong. Na naging part kami noon, nakilala. The same time, yun nakakaranas na kami ng mga gig namin, Kasama sa album. album. Meron kaming nasama ng mga kanta ni Kuya Drew, like Christmas album, yung Mamasita. Yeah. Yan. Tapos, parang hindi ko maalala, alam ko yun lang eh. Ewan ko kay Kosa kung meron pa siya nasama na kanta doon. Ako yung Mamasita lang naman. The rest wala naman. Active lang kami lang, Dunggalo, pero nung dumating point na mag-end of contract na kami, inoopera na ako mag-renew. Sabi ko, siguro ba, di na, kasi nga hindi ko na rin matutukan ang dahilan ko nun dahil work talaga. Work ako, hanap ko talaga yung pamilya. Ako yung pinakamaaga nagkapamilya kasi. So, trabaho na ako. Nabalik lang uli ko sa pagrarap, yun may mga nagtatawagan sa akin na na magpapagawa ng isang jingle ng isang company song like pwede ba banggitin yun? Pwede naman. Mga Coca-Cola, San Miguel, Coca-Cola song, tas yung Globe, mga nila, Campaign. parang mga promotion. Kami rin yung host. Inikot kami ng isang tao na nakilala namin sa Coca-Cola. North Luzon. Feeling na kami ni Kosa talaga. Uwi kami para magpalit lang ng damit. Tapos another lugar na naman yun. No. Tapos yung tao na yun nawala sa Coca-Cola, napunta naman siya sa Globe. Ganun din. Kung anong ginawa niya sa Coca-Cola, inikot ang buong North Luzon, ganun din. Mas kami, nakaranas kami ng mga show lalo nun. Tapos yan, mga show like sa Kalye, rap contest, mga barangaya na rap contest. Lagi kaming mga invited dyan as host, judge, event performer. Kaya ito na, punta na tayo sa kwentuang May time na pag kami ang judge, may sumaling mga rap performer. Tapos, naalala mo sila Smaglas. Sumasali lang dati yan, sila J-Skills. Sila J-Skills, maalala mo yan. Actually, ito si Kicks online. Bata-bata niya, nagulat nga yung pagdating nga yung tao na yun, ninanap nga daw agad ako eh. Ang laki pa sa akin di ba? Sila yung mga sumasaling contest, kaya pag napagdududahan kami, luto yan. Kasi magkakakilala yan. Yun naging mobsta pa kami. Kaya pagka nakikita sila sa rap contest, na yung mga ibang contestant, ang judge, sila Dos Talentos. Kasali si ganito, luto yan. Kaya minsan, wala kang magawa. Ayun ang pag-iisipin pag nanalo sila. Sa mga street, di ba? Alam mo yan. Basta kami, trabaho lang nun. Judge. Total nabanggit na natin yung Mobsters. Paano kayo napasok sa 187 Mobsters? Kaka-record ko nun. Katulad na sinabi ko kanina, yung mga jingle ng mga... Nagre-record ako. Nagbabayad ako kay Gab. Ang ang nagsabi sa akin yan, si Kingpin din, alam ko na dito nagre-record to si Gab. Wala pa akong alam kung anong grupo sila. Basta pumupunta lang ako kay Gab para mag-recording. Babayad ako dyan per ora or per edit. Tapos yun nakakagawa-gawa ko na natotropa na. Tapos yun yung tinrato na kami ni Gab na grupo na. Which is Matic. Tapos yun nag-mobsta na. So, nakaka-proud kasi ibang mobsta. Way back nung nagsisimula, hindi mo iisipin di ba? Pero ito na yun, nakaka-proud. Hindi man tayo kilala ng iba na mga sinong mga mobsta ngayon, di ba? Pero ako, mga natatandaan ko, mga veterano ko nakasama sa mobsta. Abadon, Kial, Ese, Charlie. Isa sa mga featuring ng kanta ko yan, Textmate. Siya ang chorus. Siya ang nag-chorus ng Textmate. Kanta namin yung Textmate, siya ang chorus. Kasi yung kaibigan natin na nagpaalam na, si Innocent One, siya, may 2 kanta siya na ginawa sa album namin. Unreleased track.
Yung album kasi ng Dos Talentos, unreleased track, hindi mo makikita sa YouTube. Pero meron na naglabas na sa YouTube. May mga nag-ano na. Actually, ako nag-upload na rin ako. Kasi wala na eh. Kasi ano yan eh, nung panahon na yun, gumawa kami ng album, naranasan namin ni Mike Cosa yung para kami nag-a-apply ng trabaho, may dala kang resume. Naranasan namin, pasa kami ng demo tape, isang folder kada isang company, portfolio, CD. Napasahan ko niyan. Alpha, Ivory, Vicor, Star Records, Viva. Mga pinasahan ko yan lahat. Ang usapan lagi, make sure na yung kanta, walang may ibang kopya. Kasi once na ito magustuhan, tapos nailabas yan. Oo, kailangan wala. So yun, doon ako naging maigpet. Sabi ko, pagdadamot ko tong copy na to. Kasi walang social media, wala YouTube, wala naman dating ganun eh. Ang labanan dati, bibili ka ng CD kay Odyssey, di ba? Yun ang benta, yun ang kikita, di ba? So ang hanap ng mga artist, maging recording company. Yan pinapangarap ng mga... Oo, ganun. No? So kami, panahon ng nun eh, banda eh. Banda yun eh. Oo nga, parokya, ganun eh. Parang bilang ang mga may sisikat na rapper, kung may sumikat man na rapper, baka Francis Magalona lang. Or Andrew E., mga panahon na yun. Panghirap lumusot. Andyan yung mga, yung nagpasa kami ng demo. After long years, walang nangyayari. Sinukuan ko na eh. Dumating na ako sa point na yung pangarap ko namin, may kosa, walang pumapansin. Ginawan din namin ang kanta, di ba? Ginawan din namin ng tracks yan, yung parang pinaparinggan namin yung mga recording company na hindi kami pinapansin. Pero yung mga ganito, may mga kanta kami, nagpahapyaw kami yan. Pinapansin pa yung mga walang kakwenta-kwentang mga kanta. Well, siguro talaga, panapanahon. Ito na, naging panahon na ni hip-hop. Although talaga, nagpahinga na ako, sarap, na iba na ako na Ayun, nakakatuwa naman, yung mga naranasan namin na yun. I-treasure ko na lang yan. Diba? Isang na lang yan, treasure. Tapos eto na, nagkaroon na ng yung dumating na sa point na kailangan ko magpaalam, pamilyado. Ako'y pinakamaagang maagang nagkapamilya sa amin. Si Cosa, binatang binata. Sabi ko kay Cosa, papaalam ako sa'yo, iiwan kita. Bakit? May offer sa akin. Pangarap ko talaga mag-DJ sa abroad eh. May kumuha sa akin na mag-work sa Macau as DJ. Ako pa rin talaga, gusto ko pa rin, umaasa pa rin ako sa album namin ni Mike Cosa na someday, biglang tumawag. Wala. Dumating na yung point na may other offer. Opportunity. Inausap ko si Cosa. Sabi, sige. Support ako dyan. Sabi yan. So, basta tuloy mo lang hilig mo. Sabi ko kay Cosa, hilig mo yan. Ako, iba to, hilig ko to eh. Yung DJ. Support. Lipad. Work. Nakakatuwa, yung mga ilang buwan lang nanwala ako. Parang alam ko may YouTube na or hindi pa masyadong kilala. Sabi niya, DMJ, labas natin yung mga kanta natin. May YouTube, Okay na. Sabi ko, wag muna. Baka sakali pa rin tayo. Baka bigla tayong tawagan. Di ako lang gagawa ko kanta ko. Yun na lang. Sige, yung mga sarili mong kanta, gawa ka. Nagkiklik. Kiklik yung mga kanta yan. Andan na yung ginagawang ringback yung mga kanta dati. Di ba? Babayaro. Nakakatuwa. Sumisikat lalo si Cosa hanggang sa Hindi naman katagalan. Yung umuwi ako, may dinatnan pa rin naman akong karir. Andyan nga yung bigla nagtawagan pa rin ng mga client ko na nagustuhan yung serbisyo namin as hosting. Yun nga yung like nung Coca-Cola nga. Tapos yun na. Tinuloy ko. Nagkakarir kami uli ni Cosa. Pagbalik ko, nagsama uli kami. Rap. Uso na yung mga rap contest sa kalye. Uso na yung mga creep walk battle. Diyan lalo, naisip namin, Cosa, masyado tayong kilala sa pag-host sa mga creep walk contest. Gawa tayong kanta, ginawa namin kanta, creep walk in Harlem.
Lumabas dito, magaling. So, nakakarating kami kung saan-saan. Kinukuha kami judge, kinukuha kami host. Yun ang grind namin. Kumikita. Hindi katulad nung dati kasi nararanasan namin. Papakantayin kami, kalabit. Kain lang, inom lang, tropa. Ako hindi ako pwede sa ganun. Pamilyado ako. Kailangan lahat ng lakad ko. Kikita. Uuwi nang may uuwi sa pamilya. Kaya nga ang napansin ko, kaya nawala ako sa pagiging active sa samahan sa Mabsta dahil that time may asawa ko, napakahigpit. Makita pa lang mukha ng mga tropa ko. Kusot na kilay ko, nakarangin na, babato na damit ko. So, mo umalis, di ba? Si Gab, susunduin ako, nakamotor. MJ, paglabas ko ng pinto, nakasunod asawa ko. Alam na, sabi ko. Minsan talaga, pagka pinilit ko umalis, lahat ng gamit ko nasa labas ng pinto talaga. Kaya na gano'n, pinapili ko. Diyan ka sa mundo na gusto mo dati, manahimik ka bilang pamilyado. Focus na lang. Andyan na, yun na yung medyo hindi mo na makikita na active sa Mabsta nun. Para DJ na. Pero nakakatuwa yung mga panahon na yun. Nakasama ko pa sila sa mga show. Yung inorganize na event nun, di ba? May nakausap ako na. Yung Bounce Kabanatuan, which is ano yan client namin ni Kosa na ang gusto, mag-concert kami lang. Hindi pa namin kaya mag-concert. Hindi pa namin kaya mag-concert, sabi ko to sa client. Hindi pa namin kaya kumanta ng gano'n, 5 kanta na straight, sabi ko. May opera ko sa inyo, kung okay sa inyo. Isasama ko grupo, mga kilala na rin sa mga, may YouTube na rin ng panahon. Kilala na rin, hindi nga lang ganun ka. Pero, magagaling. Nagtiwala yung client. Sabi, sige, ganun na lang, para may kapalitan lang kami. So, ginawa kong parang up and smoke, yung first time makakaranas ng Mabsta nung grupo-grupo, di ba? Magkakaroon tayo ng kada grupo ginawa ko. Kunyari, grupo ni CMT Connection, which is si Abaddon, Kial, Innocent. Sabi ko, gawa kayong album nyo. Per artist, kunyari, 20, 50 ang CD. Kung saan tayo magko-concert, panininda yan. Titinda yan. Sabi ko sa iyo, yung kada artist, siguro ang mga may album nun, 5 grupo sa Mabsta yata. Bukod pa kami. Ang daming hindi na sold out kasi hindi pa masyadong kilala. Ang sold out, amin, Dos Talentos. Sold out yung CD namin. Tapos may mga ilang tira. Ang bait ng client, big time sa Nueva Ecija. Sige, wag nyo na iuwi yan. Ipapaninda ko yan sa mga computer shop ko. Pinakyaw. So, madaling salita. Lahat ng mga, lahat. Parang kumalat pa rin ng 187 sa lugar na yun. Kumalat, pinakalat niya yan. Tapos, yun nga, yung, di ko makakalimutan, ito pa yung kinita niya, pre.